Hello guys, mga ka-friendly. Welcome back to our YouTube channel, Friend Tiki Vlog. Ngayon mga ka-friendly, may gagawin tayong rice cooker uli na MRFlex. Ito yung model IRC 1000G. Ang nito, 10 liters capacity, 62 cups. Gamit sa karinderya, pang-karinderya na rice cooker. Ang problema nito, sabi ng may-ari, naka-warm lang daw. So ngayon, siyempre, bago natin tingnan, hindi pa nakababa to. Yan. Titingnan natin kung may continuity kagad. Kasi ganun ang ginagawa natin kagad-agad. Pag mayroong pumapasok na rice cooker, kino-continuity kagad natin para malaman natin kung okay ba ang fuse o kung ano talaga yung sira niya. Ngayon, ibabaser natin yung makaprende yung digital tester natin. Sira na. Kailangan mo pisil-pisilin siya ng ganun. Kasi pag nagsiservice kasi tayo, naiipit sa bag. Kaya ganyan na nangyayari sa kanya. Ganun talaga. Hindi maiwasan yun. So ngayon, ito. Titingnan natin yung easy cord ng rice cooker natin. Yan. Kung mapapansin nyo, nag-buzzer kagad yung digital multimeter natin. Kahit na hindi pa natin binababa to. Yan o. Kahit hindi pa natin binababa to, nag-buzzer na. Ang tama dapat, pag nakataas itong power switch niya, power switch ng rice cooker, hindi dapat nag-buzzer muna yan. Kaya tanggalin ko lang sa pag-buzzer, maingay. Ang tama nito, pag tinutok mo yung dalawang test prod mo, yung pula at saka itim, positive-negative na test prod, digital man o analog, dapat pag tinutok mo siya rito, hindi dapat magbabuzzer yan o magko-continuity, walang continuity kasi nga nakataas pa to. Ngayon, pag binaba mo to, ito yung sinyalis na ipa-power on mo na yung rice cooker mo. Doon lang dapat magkakaroon ng buzzer o sa analog multimeter mo yung tinatawag na continuity. Dapat doon lang yun. Kasi, ibig sabihin lang, no, pag ginanyan mo siya, pinower on mo, binaba mo yung switch ng rice cooker mo at nag-buzzer sa digital o nag-run resistance reading sa analog, ibig sabihin, yan isang indication na good yung thermal fuse. Pagka open, walang buzzer o walang continuity sa analog tester mo at ibinaba mo to, hindi siya nag-continuity, walang sign na may resistance reading, walang resistance reading o walang buzzer man, may indication yun na maaaring sira o may open line 1 man o line 2, ibig sabihin, may putol na linya, maaari yung thermal fuse ang sira. Isa yun. Ngayon, sa ganitong paraan ng pag-check natin, buo yung thermal fuse ito. Kanya lang, sabi nga ng may-ari, naka-warm lang daw. Ibig sabihin, okay yung thermal fuse. Ngayon, ang sira nito, naka-warm lang. Kaya pag tinutok mo yung test prod mo dito, nagbabuzzer siya kagad. Ayan o. Kahit na naka-off pa, hindi pa nakababa to. Ayan o. Kahit naka-off pa to, hindi pa nakababa, nagbabuzzer. Ito, di ba sa electronics, tuturo ko lang, tips lang din to. Pag nag-buzzer, ibig sabihin shorted. Matatakot kay saksak ngayon, baka pumutok. Hindi. Kasi hindi naman totally shorted yan. May resistance yan para doon sa coil, yung tinatawag na heater coil ng isang heating element ng isang rice cooker. Ayun yung maririnig nyo nag-buzzer. Oh, may continuity. Ngayon titingnan natin dito. Kasi sa ganitong pwede nyo na rin malaman kung okay pa yung heating element ng rice cooker. Ngayon, ilalagay lang natin sa resistance. Pinakamababa resistance reading niya, 200 ohms. Malalaman na rin natin kung okay pa yung heating element ng isang rice cooker. Siyempre, pag nag-buzzer, may continuity. Iisipin nyo, shorted, matatakot kayong isaksak ngayon. Baka pumutok yung yan. Meron siyang 19.1 ohms. Ibig sabihin, hindi kayo mangangamba ni saksa kahit na sinilik nyo sa buzzer ng digital nyo, nagbabas.
akala nyo shorted. Siyempre, yun ang common na basic sa electronics. Pag nag-buzzer, shorted, yung line 1, line 2, hindi mo pwede saksak kasi puputok nga. Baka mawalan kayo ng kuryente sa bahay nyo. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi sa lahat ng pagkakataong ganon. Sa rice cooker kasi, yung buzzer na naririnig nyo sa line 1, line 2 sa ganito, galing ng heating element natin. Pero hindi naman totally shorted yan. Pagka, halimbawa, kinunan nyo na resistance o analog digital man, kinunan nyo resistance reading at nag-0-0 yan, huwag nyo na ituloy saksak. Talagang puputok yung fuse nyo. Ngayon, pagka high resistance naman, nag-reading yan na mas mataas na reading, ibig sabihin, yung heating element nyo, hindi na makakaluto ng sinaing. Ganun yun. Ganun lang kasimple mag-check ng kung okay pa yung heating element. Sa ganyan, okay yan. Ibig sabihin, magpuproceed na tayo sa sira niya na ang sabi nga ng may-ari, naka-warm lang. Naka-warm lang yung rice cooker nila. So, yun ang gagawin natin. Ngayon, bubuksan natin. At bago yan, sasaksak natin. Kasi, yun na nga sinabi ko, huwag ka matakot sa saksak kasi kahit nag-buzzer kasi, hindi naman puputok yung saksakan ng kuryente nyo. So, ngayon, sasaksak natin. Ayan, kung mapapansin nyo yan, oh. Ayan, kahit ibaba mo, kailangan pag i-switch mo, hawakan mo to, kapantay mo. Kung mapapansin nyo, mga kaprende, ito yung line 1, line 2, galing dito sa AC cord natin. Pumunta siya ng fuse, tapos heating element. Tatlo yung heating element niya. Ayan, tatlo yung heating element niya. Line 1, line 2, tapos itong pangatlo ground. Ayan, ground niya naka dito sa body ng rice cooker yan. Tatlo yung terminal pin niya, pero dalawa lang yung dito, yung pangatlo ito, ground, line 1, line 2, pumunta dito sa thermostat. Pag ganitong design, mapapansin nyo kagad, tatlong component lang ang titingnan nyo. Una, pag walang power yung rice cooker nyo, ito mismong thermal fuse to. Pangalawa, kung may power naman at naka-warm lang, sabi nga ng may-ari, warm ang pagkakaano nila doon. Ibig sabihin, pag sinaksak mo, nasa cook kagad yung light indicator niya. Dapat nasa warm yung indicator, yun ang tama. Pag nasa cook na kagad, ito yun ang may problema. Ibig sabihin, naka-direct contact na siya. Hindi na siya naka-normally open, kundi naka-normally close na kagad. Kahit na hindi mo pa binababa yung power switch ito, kahit yung pa binababa to, naka-contact na ngayon, tingnan natin. Yan, naka-continuity yung digital meter natin. Ayan, naka-continuity siya. Ngayon, pag tinignan natin to, mapapansin nyo yun, no? Naka-ano na siya kagad. Naka-buzzer na kagad. Ibig sabihin, yung contact point ng thermostat natin is naka-on na kagad. Ayan, ito ang kadalasan nagiging problema sa mga gumagamit ng ganitong thermostat. So, ngayon tatanggalin ko lang to para makita nyo yung loob. Tinanggal ko na siya, mapapansin nyo wala na yung thermostat dito, ito na siya. Dito tayo mag-focus sa thermostat. Yan, kung mapapansin nyo, naka-normally close na kagad. Kung kukunan natin ng resistance, i-buzzer lang natin siya. Mapapansin natin, ito yung contact point sa dalawa, yan. Ito yung isa. Pangalawa ito. Pag kinunan natin, nagbabuzzer na siya kagad. Ang dapat ganito. Yan, close up lang natin. Yan. Yan, dapat ganyan siya. Hindi siya dapat naka-close, naka-ganyan dapat yan, nakaangat. Dapat ganyan, wala siyang buzzer muna. So, gagawin ko ngayon, i-adjust ko to. Titingnan ko kung kayang i-adjust kasi kung mapapansin nyo, di siya kagaya ng iba na meron siyang washer. Sa kanya totally wala. Yan, ibang design ito eh. Hindi kagaya sa isang thermostat na to, meron siyang washer.
na pag tinanggal mo to, itong washer sa ibabaw ito, pwede pang i-adjust pababa. Yan. Ito kasi, iba naman ang design niya, MR-Flex. Iba yung design niya. Kaya titingnan ko kung ano magagawa ko. So, ang gagawin natin ngayon, unang-una, lilihain natin to ng pinong liha. Ito, mga pinong liha, lilihain lang natin siya. Ayan, lihain nyo lang maigi. Tapos balik na rin yung liha sa kabila naman. Kabilang contact point kasi magkabilaan yung contact point na yan. Ngayon, pagka hindi nakuha, ganun pa rin. Yan, tingnan natin. Buzzer uli, tingnan natin. Kung may contact pa rin. Yan, meron pa rin. So, tatry natin ngayon tong kutkutin. Itong tingnan natin kung meron tayong mano rito. Kasi bawat isang brand, may kanya-kanya silang iba-ibang design eh. Yan, kukutkutin lang natin siya. Close up lang. Medyo mahirap eh. Hindi natin ma-close up. Para makita natin yung laman sa loob. Kasi nilagyan siya ng, ko alam ang tawag dito, yung silicone ba to? Ang kulay puti na yan. Yan o. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, meron na siyang lumitaw na mahiwa sa gitna. Ano, mahiwa sa gitna. Ngayon, susubukan naman natin i-adjust kung kaya bang i-adjust to. Kasi kung mapapansin nyo dito, parang wala eh. Siguro yung gitna na yan, ayan yung mag-a-adjust. Ito parang nakapix siya eh. Iba-ibang design kasi ito brand ng MR-Flex. Branded siya kaya may mga naka-hookit pa. Ito kasing isang design, meron din naman nakalagay. Meron din nakalagay rito kung ano. 250 volts ba to? Yan, hindi ko na gaano makita eh. So, 50 volts, 20 ampere. Yan ang nakalagay sa kanya. Ito sa kanya, DC 250 volts, 12 ampere to 16 ampere. Ayan yung niya. 125 naman sa 15 ampere. Pag in-adjust mo kasi ito, naka-aprende ya. Pag in-adjust mo to kasi ito, babaon to dito. Unti-unti siyang babaon. Tapos, pag bumaon na siya, ganyan mangyayari, ganyan yan. Yan, dapat nakaganyan siya. Naka-normally open. Yan. So, ngayon, subukan natin i-adjust. Ngayon, mga kaprende, hanap lang kayo ng pang-adjust. Bali na kayo kahit anong tools, basta yung kasya rito sa lines na yan. Isabihin, yung lines na yan is flat screw. Yan. Ito, may flat screw ako dito. Yan. Tatry na natin i-adjust. Kailangan clockwise ba yun yung papasok, hindi palabas. Kasi habang pumapasok yung paunti-unti, aangat yung contact point. Papasok. Kasi palabas, paano yun eh. Lalong siya, pahigpit. Ayan, papasok siya. Dandahanin lang natin. Hindi, baliktad. Try natin pabalik. Yun. May mararamdaman ka dyan, parang lumalagitik. Di pa, kulang pa. Pag bumalik, lumagitik, bumalik. I-adjust nyo pa uli. Kailangan yung sakto. Ganyan dapat, yung tama lang. Ay, balik natin. Yan. Naka-normally open yan. Dahil naka-normally close. Kailangan yung unang buka ng ganun, yun na yung tama. Huwag yung susobra kasi pag sumobra naman, baka hindi na siya mag-contact ng ganun. Kailangan yung tamang pag-adjust ng biglang bumitaw ng ganun. Yun na yun. Yun ang tamang adjustment niya. Yan, dandan. Ayan, dandan. Ay, pababa. Yan. Sa pa, konti pa. Ayan. Yan. Kung napapansin nyo, ayan, naka-normally open na siya. Ngayon, titingnan pa rin, i-double check natin sa digital multimeter sa pamamagitan ng buzzer. Ibabas natin yung tester natin para maano natin kung
Sa mga gumagamit ng analog, continuity lang times 1. Yan. Kung mapapansin nyo, bumalik oh. Yan oh. Ibig sabihin, kulang pa. I-adjust pa natin ulit siya. Yan. Kulang pa sa adjustment. Bumabalik siya. So, i-adjust pa ulit natin. Ay, hindi. Nakabukan na oh. Try natin ulit. Hindi, meron pa rin talaga. Ayun, bumibitaw siya. Yun ang problema, bumibitaw siya. So, kailangan natin i-adjust ulit. Siguraduhin nyo lang, makaprende pag nag-adjust kayo, is medyo nasa tamang tamang adjustment talaga. Ayan. Ayan. So, ngayon, titingnan natin ulit kung magbabaser pa. Ayan, hindi na siya nagbaser. Ibig sabihin lang nun, medyo naghiwalay na sila. Hindi na siya naka-normally close, kundi naka-normally open naman siya ngayon. Ayan, wala na siyang contact. So ngayon, itatry naman natin, ibabalik natin, itatry natin ngayon kung okay na ba siya. Kung babalik na sa normal. Sa ganitong thermostat, mga kaprende, mahirap maghanap. Lalo na pag mga branded, mahirap maghanap ng ganitong thermostat. Siguro mapapansin nyo, yung iba meron, pero sa mga ganito, minsan mahirapan kayo maghanap. So, ang gagawin nyo na lang, i-adjust nyo na lang, gawin nyo na lang ng lahat na magagawa nyong paraan. Basta ang importante na mag-work siya sa tamang setup. Kasi ito, naghanap ako nito. Naghanap ako yung mga dating ginawa ko ng mga rice cooker. Wala akong mabili. So, ang sabi ng may-ari tindahan, meron daw siya. Nung binigyan ako, ang dami. Halos nilabas yung isang, alam mo yung mineral water na malaki. Malaking parang timba. Puro ang laman, puro thermostat na yung iba kinakalawang na. Sabi ko sa may-ari ng tindahan na marami rin ako niyan. Kaso nga lang, sabi ko sa may-ari na papalitan ko ng bago. So wala akong nabili. Luma pa rin ang binibigay sa akin. So ang ginawa ko, niremedyohan ko na lang. Kasi ganun din naman, ibibigay sa akin, luma din. So, ganun nangyari kung bakit naipon sa kanila yun. Kasi nga, may mga pagkakataon na yung iba, di nila alam na pwede pa palang i-adjust. Na pwede pa palang gawa ng paraan. So, ang ginagawa nila, pag sira, hahanap. Pag wala silang mahanap, sabi sa customer, ay walang mabili. So, ang gagawin ng customer, ibebenta sa kalakal. Sayang naman. So, ngayon, sa mga nakapanood ng video natin, kung nagustuhan nyo naman itong video na ito, paki-like na lang din. At sa mga bago, na hindi pa nakapag-subscribe, sa mga napadaan lang sa ating channel, paki-subscribe na lang at paki-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video i-upload. Tapos na nating ikabit, susubukan na natin i-plug in. Ipa-plug in na natin yung rice cooker natin. Ihigpitan lang natin mabuti bawat lahat ng gagawin natin. Pag tatanggal ng tornilyo, siguraduhin lang natin na naibalik natin sa tamang higpit yung tornilyo. So ngayon, titestingin na natin. So ngayon ito mga kaprende, pa-plug in ko lang. Yan, pa-plug in natin. Yan. Kung mapapansin nyo, kanina pag sinaksak natin, nandito yung ilaw sa red indicator kung saan nakalagay dyan, cook, ito warm, keep warm nakalagay. Yun talaga ang dapat. Pag sinaksak mo yung rice cooker mo, hindi mo pa pinapower on ng ganyan, dapat dito muna. Kaya nagpupula kasi dapat to, pag ipapower mo, may kaldero ka dito sa gitna. Yan, dapat may kaldero ka rito. Yan. Ngayon kung wala kang kaldero, didiinan mo na lang to para magpantay, saka mo i-on to. Yan, ganyan dapat. Iinit na yung niluluto mo, ibig sabihin, ready to cook na siya. Ngayon, pag naluto na yon, bibitaw na siya, lilipat sa warm. Yan, ganyan dapat. Yan, ganyan dapat.
Yun lang mga kaprende. Maraming salamat sa panunod.